Sa symposium kung saan magaganap ay nandoon ang representative ng Apex Medical Hospital, walang iba kundi sina Zoe at Dr. Luke, at ang representative naman po ng It's Rich ay sina Annalyn at Dr. Lindon. At nang makita nga ni Zoe itong si Annalyn ay nagsimula na naman itong bulihin si Annalyn. Ngunit buti na lang po biglang dumating si Dr. Lindon kung kaya't natahimik at natameme na rin itong si Zoe. Samantala, pumunta naman po si Dr. RJ sa It's Rich upang kausapin si Annalyn at humingi ng tawad dito sa ginawa ni Moira sa kanya. Ngunit si Giselle ang kanyang nakausap. At dito na nga nag-usap ang magkapatid at sinabi ni Doc RJ na totoo nga pala ang mga sinasabi noon ni Giselle na impacta si Moira, at dito na nga malalaman ni RJ dahil nga sa mga pinaggagawa din ni Moira na kapag ka nakaharap si Moira ay mukhang mukhang maamong tupa daw itong si Moira. Ngunit kapag nakatalikod naman ay talagang impacta. Kung kaya't sa pag-uusap nga ng magkapatid na sina Giselle at Doc RJ, sinabi ni Giselle na gagawa siya ng hakbang nang sa ganun nga ay malaman kung ano talaga ang pag-uugali ng kanyang asawa at sana ay huwag niyang itolerate yon. At dito na nga sinabi ni RJ na gusto nga niyang i-treat si Annalyn para humingi ng sorry at makabawi sa ginawa ni Moira sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Giselle na nandoon sa symposium kung kaya't dahil nga po symposium ngayon at huwag niya munang istorbohin dahil mahalagang araw iyon para sa mga doctors sa hospitals. Sa symposium din nagpunta si Moira, si RJ at nandoon din si Dr. Katie at si Doc Carlos. At sa pag-uusap nga ni Dr. Katie at Moira, tinanong niya kung nasaan nga itong si RJ. Ngunit sinabi naman ni Katie na dapat siya ang nakakaalam kung nasaan dahil ng asawa niya ito at di ba sila magkasama. Dito na nga tinawagan ni Doc RJ si Annalyn at sinabi na magdi-dinner date sila para sa ganon ay humingi siya ng tawad at makabawi sa mga ginagawa ni Moirang kasamaan dito. Samantala, bigla namang dumating itong si Miko doon sa symposium at sinabi nga dito kay Doc Carlos na gusto nilang patanggalin sa serbisyo bilang doktor si Dr. Lindon dahil nga po siya daw ang may kasalanan kung bakit namatay si Emily. So guys, dito talaga ang malaking pasabog dahil syempre kung gagawin ni Doc Carlos iyon ay ibubunyag naman ni Doc Lindon na si Annalyn lamang ang anak ni Doc RJ at si Zoe ay anak ni Doc Carlos. So dito na po sasabog ang lahat ng mga sikreto nila. Ay nako, wala nang choice si Doc Carlos dahil nga morphine addicted pa itong si Doc Lindon at hindi naman po pwede na nasa serbisyo lamang siya. Ngunit kawawa naman po talaga si Doc Lindon dahil hindi naman niya kagustuhan ang mga pangyayari at mahal naman niya itong si Emily noon at hindi naman niya kasalanan dahil nga po aksidente ang lahat. So yan lamang po mga kapatid, at ito pala si Diyosa ay pupuntahan rin niya si Bogs nang sa ganun nga ay makuha ang cellphone at malalaman na nga niya na kay Doc RJ pala ito. Kanino kaya ibibigay ni Diyosa ang cellphone? So ayan po ang mga dapat natin abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Thanks for watching.